falling. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Amen! Palakpakan natin muli, Panginoon. Hallelujah. Magpupuri po tayo sa umagang ito ng mga masayang awitin. Hallelujah. Praise God. Joy is the plug. Hallelujah. Joy is the plug. Is the plug blown high in the castle of my heart, in the castle of my heart, in the castle of my heart. Joy is the plug blown high in the castle of my heart, where the King is in residence. I will enter. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. I will enter His gates with my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Hallelujah! Masyadong mataas. Babaan natin. Hallelujah. Bumibirit tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Babaan natin ang key para hindi tayo mahirapan. Okay. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me. Minsan pa, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has flag thrown high in the castle of my heart, in the castle of my heart, in the castle of my heart. Joy is the flag flown high in the castle of my heart, where the King is in residence. Joy is the flag. Joy is the flag flown high in the castle of my heart, in the castle of my heart, in the castle of my heart. Joy is the flag flown high in the castle of my heart, where the King is in. Flying high in the sky. Flying high in the sky, let the whole world knows. Let the whole world knows. Let the whole world knows. Flying high in the sky, let the whole world knows, where the King is in residence. I will enter. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Amen. I will say, the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad.
He has made me glad, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad. Amen. Know ye not? Know ye not? You are the temple. Know ye not, know ye not, you are the temple. Know ye not, know ye not, you are the temple. You are the temple of the Holy Ghost. I'm so glad, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me. I'm so glad. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Hallelujah. Not by might, not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Not by might, nor by power, but by my Spirit. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my Spirit said. Not by might, not by might, nor by power, but by my Spirit said the Lord. Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my Spirit, said the Lord. By my Spirit, said the Lord. Sambahin ka, Panginoon. Dakilang iyong pangalan, karapat-dapat kang purihin. Anumang sirkumstansya, anumang aming kalagayan, karapat-dapat kang sambahin at purihin. Oh God, Ikaw lamang ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah, karapat-dapat kang papurihan. Lahat ng oras, lahat ng araw, lahat ng aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Shout to the Lord, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you, Lord. Oh, the earth, let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will
I have in you. My Jesus. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty, mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Hallelujah. Let every breath. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Never cease to worship you, Lord. Hallelujah. Oh, the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing hallelujah, hallelujah. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, hallelujah! Walang itutulad sa lahat ng dalang mo, Panginoon. Dapat kang purihin at sambahin, dakilain. Hallelujah! Ibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming oras. Oh God, salamat sa iyong biyaya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tayo po'y makaupo na. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. Tatawag po ako ng mag-susong opening. Unahin po natin ang ladies. Ang choir group po ang susunod. Okay?
Praise God. Salamat sa mga waiting yan. At mamaya na po awit ang ating choir group before ng preaching. At dadako na tayo sa mga prayer requests, announcements, guests at sa ating mga birthday celebrants. So, unahin natin ang announcement. Okay. Ngayong araw, September 29, 2013, meeting of youth officers right after the service. So, mga youth officers, paalala lang, meron kayong meeting. Okay, ngayon din, Group 2 of the Ladies Department will have a meeting right after the service. So, marami tayong mga group na magmi-meeting ngayon. Youth Devotion at 6:30 a.m. next Sunday, October 6, 2013. Next. Okay, meron kayong youth service. So, mga kabataan, next Sunday yan, October 6 at 1:30 p.m. Okay. Tuesday, October 1, bilis lang ang buwan. Magmi-meeting uli ang ating mga kalalakihan. Men's Department, Overnight Fellowship. So marami tayong topic. Tama ba? Explanation of Malakay 2, verse 2. What's the connection of microchips with 666? Magandang bagay. Is there a life after death? So yan po mga bagay na pag-uusapan ng mga kalalakihan sa darating na Martes, October 1, 2013 at 8:30 p.m. Okay. Saturday, November 2, malapit na rin ng gawain ito. Mommy's Day Out. So, meron ba tayong November 1, sir? Fellowship. So, siguro i-announce na lang later on. So, unahin muna natin ang ating iglesia. Sa November 2, Saturday, meron tayong Mommy's Day Out at Rainforest, Pasig City. Okay. 9 to 5. So, whole day ang service na yan para sa mga sisters natin. So, Mommy's Day Out. Sisters na Mommy. Okay. Monday to Thursday, December 23 to 26. So, ito na po ang ating camp meeting. December 23 to 26. Okay. At Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. So, the same place pa rin po every year na ating pinagdarausan. So, maganda-handa na po ang bawat group. So, sa mga announcement regarding dyan, ay abangan na lang natin ang ating mga officers ng ating church. Okay. Meron prayer request sa umagang ito. Pakisama po sa panalangin ang lubos na kagalingan ni Sister Mila Igar. Si Lord nawa ang magpalakas sa kanya. Salamat po. God bless you. Brother Neil Garland. Okay. Wala na ba? Okay, meron ditong pinabot na prayer request. Pakisama po sa panalangin si Sister yun na. May infection, Sister Lina Perejoles na may infection sa ihi at pananakit ng kanyang tiyan. Alam kong ang Diyos ay tutulungan
tumutulong sa panalangin ng mga banal. To God be the glory. Galing yan kay Brother Mauro Perejoles. So, mga prayer requests. So, wala na. Okay. Mga birthday celebrants naman natin this week. Tuloy-tuloy tayo. 2 Corinthians 1:3-4. I will always be close when you need my comfort. Amen? Salamat sa mga katagang yan na pangako ng ating Diyos about sa atin. September 29, ngayong araw, Elisha Obed Santos. Thank you, Lord. Anak ng ating isang MC, si Brother Obed. Monday, September 30, Brother Jason Alcantara. Bukas na yan. Brother Eddie Lebranda sa Martes, October 1. Sa Wednesday, October 2, Brother Aldo Manais, all the way from the Middle East. So, inabot natin ang pagbati sa kanya. Ingatan siya at pagpalain ng Panginoon. Sa uling anak, kasabay, October 2, Wednesday, Brother Cyril Domanais. Sa kabataan niya. Kasabay sila. Wednesday, meron pa ulit, Sister Vilma Bobos. Hallelujah. Saturday na po, October 5, Elijah Redondo. Saturday, October 5, Sister Leia de la Cruz. Monday, medyo next week na siguro yan. Sige, batiin na rin natin. September 23, Kirsten. Last week pa yun. So, i-edit lang po muna. Ayusin po ng ating, hindi lang po na bago ang kanyang, tama ba? Okay, October 5, Kirsten Angelen Mangelen. Okay? Yun lamang po. Meron pa ba? Okay. Yun lamang po ang aming pagbati. Happy birthday from your family, Elect Bride Assembly. At tatawag po ako ng Brother Joseph. Panalangin ng ating mga prayer requests, ang ating mga birthday celebrants, at ganoon din ang ating offering. God bless you. Amen. Tayo po'y magkaisa sa panalangin. Muli Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Lord God, isang maaliwalas na panahon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. At Lord God, Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na mapurihan at maitaas sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Ama, amin pong pinagkakaisahan, Lord God, ang mga prayer requests. Lord, meron kang mga anak na katulad ng mga nag-request na ito, Panginoon, na nagtitiwala at nakakaalam, Panginoon, na mayroong Diyos na tumutugon. Kaya, Lord God, hindi po sila, Lord God, nagsasawa o Lord God, na nag-aatubili, Panginoon, na idaing ito sa iyo, itaas ito sa iyo. Dahil alam nila, Panginoon, ang katugunan ni kanilang makakamtan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa iyo. Dahil alam namin ang Diyos ay totoo at hindi Lord God, kailanman nagkamali o nagsinungaling. At Lord God, meron kaming katiyakan na ang Diyos na yan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ay nasa aming kalagitnaan. At Lord God, naghihintay, Panginoon, na Lord God, ng bawat hipo, ng bawat isa, Lord God, Ikaw po, Panginoon, siya nawa, Panginoon, ang siyang, Lord God, na tumugon, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong mga anak. Kiniklaim namin ang kagalingan o yung mga prayer request na ito, Panginoon, ng katugunan. Kaya din po, Lord God, amin din tinataas sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na nagdaraos ng mga Lord God, kanilang pagsilang, Panginoon, sa mundong ito, na Lord God, nawa, Panginoon, ang higit na, Panginoon, na paglapit pa sa iyo, Panginoon, ay kanilang makamtan at maranasan, Panginoon, na ang Diyos ay buhay sa kanilang mga puso, Panginoon. At Lord God, magkaroon po ng kagalakan na patuloy nawa na sila'y magpatuloy at Lord God, tahakin ang diretsyong Lord God na pagtahak, Panginoon, ayon sa iyong banal na salita. Para pagpalain mo po ang mga kapatid na ito, Ama. Gayon din po, Lord God, amin po tinata sa iyo, Panginoon. Amin rin po tinata sa iyo, Ama, ang Lord God, pagkakaloob ng bawat isa. Pagpalain mo po ito, Ama, at Lord God, magamit ito sa tamang kaparaanan na ikaw lamang, Panginoon, ang may taas. At Lord God, ito'y magamit, Panginoon, sa mga, Lord God, na
tamang tao, Panginoon, upang, Lord God, matugunan ang lahat ng ito at, Lord God, na maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Igawad mo po ang iyong pagpapala. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. We bring the sacrifice of praise habang ginaganap natin ang pagbibigay sa Panginoon ng may kagalakan. First stanza. Lord, we come into your house and we gather in your name. It's a privilege to be here. We are very glad we came. We can sense your holy presence and the warmth of your embrace. Lord, in every situation we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Amen. Lord, you taught us in your word to give thanks in everything. You provide a place of refuge beneath the shadow of your wings. So we purpose to obey you and to walk in all your ways. As we lift our hands in worship, we bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Hallelujah. Choir group po, palakpakan natin ng Panginoon. At pakiready po si Brother Ogie. Pagkatapos po ng ating choir, may announcement po mangyayari.
There is joy unspeakable down inside my soul. It's running deep, it's running wide, it's running over down inside. Earthly things cannot replace this happiness I feel. It comes from Jesus Christ, nobody so real. Joy unspeakable. Down inside my soul, oh, there is joy unspeakable. Down inside my soul, it will be full, it will remain. It melts the sorrow and all pain. I will count it all for good when facing darkest night. I know it will restore my soul with the morning light. Joy unspeakable down inside my soul. Oh, there is joy unspeakable down inside my soul. It will be full, it will remain. It melts sorrow and all pain. I will count it all for good when facing darkest night. I know He will restore my soul with the morning light. Joy unspeakable down inside my soul. Oh, there is joy unspeakable down inside my soul. Joy, sweet joy, joy, sweet joy, joy, sweet joy, 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 joy down in my heart. Joy unspeakable down inside my soul. Oh, there is joy unspeakable down inside my soul. I've got joy. I've got joy. Rain down inside my soul. Down inside my Praise God. Pakainam na awitin sa ating Panginoon. I got joy unspeakable. Tawagin ko na po ang ating kapatid, Brother Ogie Enriquez, para sa mga announcement, karagdagang paalala. Praise the Lord, isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko. At napakaiyam na mapadako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. At narito po muli ang inyong mga lingkod, ang Word of Deacon po, para maghatid ng konting report po para sa ating church order. At dalayan namin sa Panginoon na pakinabangan nyo ito dahil malaking bagay po ito. Makikita natin dito na kung gano'n na yung level natin sa paglilingkod sa Panginoon. At unang-una, pinapasalamatan namin yung madali yung pagdalima. Hindi na po kami nahirapan ngayon na pasunurin kayo dahil yung mga naririnig yung pangaral sa pulpitong ito, naniniwala kami yun po yung mag-equip sa inyo para mismong kayo na mismo. Praise the Lord. At ang bride po, naniniwala ko siya yung
siya yung nilalang na pinakamabilis ko match up. Praise the Lord. At kung maaari po, ano yan ang bride talaga, sigurista siya, kung maaari, gagawin niya lahat ng bagay, makuha niya lang yung target niya doon sa unahan. Yun po ang alam kong drive ng message na ito sa atin sa huling panahon dahil, amen, kung meron pong nanlalamig, merong nanghina, pero may mga kalipunan ng mananampalataya na hindi papayag ng ganun. At sabi ng Biblia, they that wait upon the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings as an eagle, they shall run, not be weary, they shall walk, not faint. Yun po palagi, kaya manghina man niya saglit, pero mabilis na mabilis kaya niya makarecover dahil merong Espiritu Santo na nagkikwikin sa kanya. At ang sabi ng Biblia, kung yung Espiritu Santo yun na bumuhay sa ating Panginoon, magmuli ay maranasan natin. Amen. May kung anong mangyayari na kakaiba palagi sa kalagitnaan natin. At narito po, napakamabilis lang po dahil meron po tayong special na mga ngaral ngayon. Amen. Ang Board of Deacon po ay nag-meeting kasama po ng ating pastor para po sa ilang mga bagay na kailangan po. At naniniwala tayo na bahagi po ng iglesia, hindi lang spiritual, merong ganun ditong aspeto ng bahagi ng mga dapat nating sundin, dapat nating bigyan ng pahalaga dahil nandito pa po tayo sa ibabaw ng lupa. At nagpapakita po ito ng kung anong klaseng mensahe ang napapakinggan natin. Kaya mabilis po. At unang-una dahil alam natin na ito po yung mga dati na rin po itong panuntunan na pinapaano lang po natin, mas pinapaigi, mas pinapaganda para sa mga baguhan lalo na po dahil yun po ang target natin, yung mga baguhan natin mga kapatiran, makita nila yung, meron silang mga pattern na makita sa kalagitnaan. At napakahalaga po nun, kaya po ang Board of Deacons ay, nag-meeting po kami dapat po, nung mga nakaraang linggo po to, pero marami pa kaming mga pinag-usapan, mga pinaplansya para mas maganda pong sa maikling panahon po, narito po ang napag-usapan namin. Sabi doon, ipagpatuloy yan, pakiplas lang. So ba? Sige ba? Pagpatuloy po namin yung sinimula naming proyekto, kapatid ko, mahal ko, pero ngayon, mas papagandahin natin ito dahil mas maganda yung living for others, di ba? Kasi para magkaroon ka ng eternal life, ito po yung sinabi ng ating propeta, yung mabuhay ka para sa iba at maitanggi mo yung sarili mo. Especially po sa time ng disaster, ito po yung number 1 na target ng ating pastor kasi salamat sa Panginoon dahil nakalagpas tayo ngayon. Alam niyo man yung mga balita, Zambales, Olonga po at iba't ibang lugar. At hindi lang po natural disaster, meron pa pong sa Zamboanga. Alam niyo naman po na kaya nga pag kung merong unang tao magpapasalamat sa Panginoon, tayo po yun. Alam niyo kung bakit walang ganung nangyari sa atin. Sipin niyo, wala silang bahay, hinahabol sila ng mga bala. Pero tayo, salamat sa Panginoon. Kaya kung merong pwedeng magtaas ng kamay ngayon, palagay ko magtataas kayo ng kamay para purihin ang Panginoon. Diba? Pag time po ng disaster, kaya po ang pastor natin na gano'n siya nung nakaraan na matuto tayong mag-ipon. Diba? Yung langgam nga, sabi ng Biblia, pag araw, nag-ipon sila para pag dumating yung tagulan, meron silang mga na-impact na pagkain. At tinipo tayo doon. Sana maging gano'n tayo. Hindi lang po pang spiritual, natural na kailangan natin tinan yung mga bagay-bagay sa paligid natin para pag dumating yung gano'ng pagkakataon, magkaroon tayo ng pansariling pag-ipon, bawat pamilya, para kapag dumating yung ganitong sitwasyon, meron tayong magagamit. Huwag na po tayong umasa sa iba. Praise the Lord, gaya nung mga naranasan natin. Kaya natin ito dahil alam natin, ang Panginoon ang nag-guide sa atin. I mean, kahit ang bride po, napakasimpleng tao lang yan, mga simpleng nilalang lang yan. At ang bride po ay mga rugged yan, kaya pag dumating ang ganitong sitwasyon, kayang-kaya niyang maging overcomer. At ngayon po, nagdagdag kami ng ilang bagay dahil noon po, ang Board of Deacons ay tumatanggap ng ilang mga naipon nila, meron pong nagbibigay ng mga groceries, pero inisip namin na napakaganda mo noon dahil may marami tayong mga kapatiran na nangangailangan. At nagdagdag po ng ating pastor na sa bahay niyo po, pag tumingin kayo, marami kayong mga sobrang gamit na hindi naman talaga nagagamit.
Isipin niyo, may isang kapatiran, may isang pamilya na nagbigay ng electric fan, nagbigay ng mga sobrang pinggan nila, nagbigay ng kung ano. Alam niyo po kung saan nagamit yon? Meron tayong mga baguhang kapatiran, baguhang iglesia na nakikinig ng mensaheng ito, doon po natin nagagamit yon. Nagamit po yung electric fan na yon, parang cooler pa nga yun eh, doon sa bagong church na yon. Isipin niyo, gamit nyo, nagamit ng ibang kapatiran. Alam niyo po, masyado na nating maraming bagay sa bahay natin na inaanay lang, iniipis, dinadaga. Pambigay po natin yan. Pag wala na kayong masyadong alalahanin, mas madali na tayong umangat. Di ba? Totoo po yan, mga kapatid, mag-obserba kayo. Masyado kayo marami design sa cabinet, halos bumagsak na yung cabinet nyo, pero may mga kapatiran kayong iba-ibang kulay ng pinggan. Basag-basag na ngayon tagiliran eh. So, dapat naging advance na tayo, mga kapatid. Habang ang mensaheng ito, tumataas din, dapat ganoon na rin po tayo. Okay, used clothes po, okay pa rin. Tuloy pa rin po. Kung meron kayong cash, okay pa rin. Pero yung pong bago, yung mga gamit nyo sobra. Dali nyo po rito, wag naman po yun talagang hindi na magamit. Pag nagbigay kayo, special naman. Di ba? Kasi yung iba talagang wala na. Talagang basahan na yung damit. Wag naman pong ganun. Ang marami po ngayon, palagay ko, yung mga paldang hanggang tuhod. Pero hindi ko na natanggapin yan. Praise the Lord. Ganun po tayo. Mahahabang damit na tatanggapin ko ngayon. Praise the Lord. Okay po ba? Praise the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Dahil po kami ang number 2, paki-isa number 2. Dahil po kami ang nagpapatupad ng order. Sige, paki-baba. Paki-plus na lang para makita nila. Yan. Okay. Dahil po kami ang nagpapatupad ng order sa iglesia, napagkasundan po namin na bawat isa ay magkaroon ng specific function para sa iba't ibang tungkulin. Yun po ang ginawa namin. Dahil noong nakarang taon, naging 3 na lang po kami, hindi po ganun kadali. Siyempre kami po ay may mga dalahin din sa aming pamilya. Kailangan naming maraming bagay. Pero ngayon, 5 po kami, mas magandang makita nyo po na ang Board of Deacons ay malalapitan yung tamang tao para doon sa ganung sitwasyon. Pag-schedule po ng pagbisita sa mga kapatiran na kailangan ng counseling, prayer, ay napagkasunduan po kung sa month, gagawin po namin yan. Naniniwala po kaming ito yung kakulangan namin nakaraan dahil hindi na po kaya ng ating pastor. Kasi iba po gusto pa talagang i-request ang ating pastor. At ang ating pastor po ay sobrang busy. Halos hindi na po masikaso yung kanyang pamilya. Siguro dahil sa isipin nyo, napakarami nyo kung gusto nyo magpabisita bawat buwan. Napakahirap po. Kaya narito po kami, huwag po kayong mag-alala. Pag meron po kayo sinabi sa amin, maasahan nyo po na sa amin lang yun at sa ating Panginoon. Amen. Dapat maging ganun po tayo dahil kung alam nyo, hindi ganun kadali sa ating pastor na dalawin tayo isa-isa. Ang alam kong nagpapadalo lang yung mga baguhan. Pero pag matagal ka nang naupo dyan sa church, alam mo na makita mo lang yung pastor, sapat na yon. Kahit hindi ka nga makamayan, okay lang eh. Basta makita mong napapakain ka ng mainam, okay na yun, di ba? Amen po ba? Para walang umaamin. Praise the Lord. Sa kada buwan po, meron kami mga nilistang mga kapatiran na madalang umatin. Kung gusto niyo pong hindi mabisita, umatin po kayo palagi. Ganun lang po yun. At wag po kayong mag-alala dahil kami po magdadala ng pagkain. Kasi yun po iba ayaw magpabisita dahil ng problema dahil pag pumunta kami marami. At parang ayaw nila. Pero ngayon, iba na po ang gagawin natin. Kami po ang magdadala. Pa-schedule po natin para kung ano man pangailangan nyo, matignan natin, masolusyon na natin sa biyaya ng Panginoon. Yung mga inactive po nating kapatiran, yun po ang nililista na namin ngayon. Okay, doon po sa pangalawa, yung ushering po, para sa pag-ayos ng mga upuan, at pagsama sa mga kapatiran, sa mga bakanting upuan, maraming bakanting upuan dito. Praise the Lord. Kagaya po noon, madalas nating ina-announce, dapat sharp na kayong makinig. Di ba? Sa langit po, pag pumunta tayo doon, tayong taong pinakamasunurin. Di ba? Hindi ka pupunta ng langit pag hindi ka naging masunurin, mga kapatid. Simpleng bagay po, marami pong bakanting upuan. Dapat po hindi na ina-announce ng deacon yun kasi masyado ng napakalumang lumang gasgas ng salita. Dapat, alam nyo, pag may binuhusang Panginoon dito, unang-una nakikinabang yung nasa unahan. Di ba? Ang hirap sa likod, dadaan-daan yung sasakyan, tatakbo-takbo yung bata, hindi ka makapag-concentrate. Dapat, hindi nyo na pinupunan to kung yung ibang iglesyang walang kasiguruhan, punong-puno yung unahan eh.
Pero kayo mga kapatid, masyado na nga kayong sutil na nga kayo. Kumbaga, pasensya na kayo sa words. Diba? Masyado nang spoiled. Ibinibigyan na ni Lord lahat. Mga inyo pa, dapat wala nang bakante rito. Diba? Susunod na linggo, makakaasa po kami. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. Kasi po, bilang tao, nakakapagod din. Diba? Pero salamat sa Panginoon, alam ko, siguro by announcement lang talaga. Ang paalalay gamot. Paalalay gamot. Praise the Lord. Okay, meron po kami kinuha tatlong mga kapatiran na tutulong sa inyo para mag-asikaso sa mga bagay na yan. Kasi po yung mga kapatiran na to, mga, Lord willing, mga next na mga taon ay magkakaroon din ng mga posisyon. Loobin ng Panginoon. Ito po si Brother Brain, Brother Louie at si Brother Neil. Makikita nyo po na nandiyan sila, naglilista sila ng mga bisita natin pag may dumating na bisita. At umaalalay sila, nagpupuno ng baptist pool pag mga kapatiran po ito na talagang nagmamahal sa Panginoon. At yung special trip po, okay, katulad ng camp meeting, joint fellowship, church anniversary, kami po yung lumalakad di Baldoming ng mga sasakyan. At ito po ay very common, usually yearly to. Pero may mga pagkakataon na may mga bigla ang lakad at nag-a-announce po, madalas ina-announce yan, 1 buwan o 2 buwan bago dumating yung panahon na yun. Kung maaari pa, magbalista na kayo ng maayos. Kasi yung iba po nangyayari, nahihirapan kami dahil hindi sasama pag nilapitan mo. Pero pag nandun na yung araw na yun, tsaka sasama. Mahirap po yun. Dapat pagbutay mo sa inyo ng ganun mga kapatid. Kailangan pag sinabing sama ka, sama. Para alam na natin, hindi tayo mahirapan kaagad. At lahat tayo makakapunta ron. Di ba mas maganda yung mga kapatid, yung kailangan yung pananampalataya palaging advance. Kasi yung nangyari, wala pang budget eh. Okay naman, naintindihan nyo. Pero palisan nyo lang po para alam natin, mas madaling mag-adjust kaysa palagi tayong kinakapos, mga kapatid ko. Okay, ang pamamahala po ng MC, amen, ay at song leader, para din po to sa ikagaganda nating gawain. Mas ma-minimize natin yung oras dahil alam natin na mas mahalaga sa atin ang Word of God. Kaya yun po ay, amen, pagtutulong-tulungan ng ating kapatid, Brother Joel, Brother Rico, Brother Chris, para sa mga susunod na linggo, ipunin niya po yung mga MC song leader. Palagay ko, konting konting adjustment lang para mas maganda. Amen. At pamamahalang usapin, pang young people po ay hawakan namin ni Brother Rico. Amen. Dahil may mga problemang pang young people na siguro mild lang naman para makatuwang po sa ating pastor. Especially po, yun po ang target namin mga diakono, na pag-aangin yung trabaho ng ating pastor. Isipin nyo na kung sa buong isang linggo walang magte-text sa kanya, hindi ibig sabihin na ayaw na siyang makontak o makamusta man lang, hindi po ganun. Mas maganda mag-text kayo yung kamustahin yung ating pastor. Kaysa mag-text kayo ng hingi kayo ng tulong o hingi kayo ng simpleng problema lang, simpleng sakit lang, hindi na tinatawag sa pastor yun. Kaya dapat alam nyo ng pag-aralan ng mga sitwasyon. Dahil binigay na po sa atin yung susi, hindi para hindi tayo mag-alala sa ating pastor. Ang ibig ko lang po sabihin, yung kaya natin tumayo sa sarili nating mga pabilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyanong tunay na kaya nating i-handle yung mga sitwasyon. Diba? Alam ko naman, naiintindihan niyo ako. At salamat sa Panginoon dahil mayroong mga kapatiran na ganun ang stand nila ngayon, yung pananampalataya nila. At kung mapapagang po natin, isipin nyo kung yung si Brother Obed na kusinero, paglinisin mo pa ng flooring. Tapos pagwalisin mo pa sa bahay. Tapos pagplansyahin mo pa. Diba sa natural, hindi na masarap magluto yan kasi pagod na pagod na. Pero kung makakapokus siya sa pagluluto, napakasarap magluto, di ba? Spiritually po, kung ating pastor ay hindi na masyadong maabala, kung mga simpleng bagay lang, mas mainam po yun, palagay ko. Amen. Kaya yung bisita, yung mga ganun. Kaya po mayroong diakono, hiling namin na magtiwala po kayo sa amin, maging sa usaping pang matatanda po, kung hindi rin po talaga critical at hindi masyadong maselan, pwede niyo po kami lapitan para mabuhasan yung mga sama ng loob niyo. Okay lang po ba yun? Ang iniisip po kasi ng iba, palagi sa pastor, pero katuwang po kami ng pastor. Sana po makita niyo yun. Naniniwala kami na ang iglesyang ito ay gano'n. Kasi kung naniniwala kami na ang mga diakono po ay
dumadaan doon sa hinahakbangan ng pastor, naniniwala akong papakinabangan niyo yun. At narito po kami, makakatuwang sa inyo, naniniwala kami. Kung mga prayer lang po, may mga pagkakataon na sa inyo pong lingkod ay may lumalapit para may panalangin. At ang Panginoon hindi po liko sa kanyang salita na gumagaling po yun. Mga ganung bagay po, dapat po maging advance na tayo para makita natin ng mas maigi makabuelo tayo. At ang pastor po natin ay nagdanasan ng isang mas malaking sanctuary. Sama-sama po natin ipanalangin yun. Naniniwala ko na kung lulubin ng Panginoon, pagkakaloob niya yun. Okay. Ganun po, kung gusto nyo kaming makausap, schedule natin kung mayroon tayong pag-uusapan. Mga matatanda, mga young people, okay lang po. Yung mga kapatiran po nating may mga namatayan, ang Board of Deacons po ay patuloy pa rin tumutulong sa pamamagitan ng pagbigay ng bulaklak at yung mga tulong na pinansyal na maiipon ng bawat isa sa atin. At ang binibigyan lang po natin, alam niyo naman po yun, yung talagang malapit na kamag-anak lang ng mananampalataya at kung maaari, yung mga talagang membro ng church natin. Doon po natin ibinubuhos yung tulong natin, pero sa iba po ay pinag-uusapan na lang po namin mga diakono. At ang Board of Deacons din po ay tumutulong din po sa misyon. Amen. Hindi lang sa mga pangangaral, kundi sa mga konting financial din po para kagaya ngayon, naalis ang mission department patungong Bohol. Tumutulong din po kami ng kaunti para sa ano pa mang magagamit. At meron po akong ginawang prayer box doon. Kung tatanungin niyo ako bakit kailangan may prayer box po, nagpe-pray naman tayo. Pag Sunday po kasi, napansin namin na walang madalang po mag-plus ng prayer request dahil hindi po natin nakaugalian yun. Naglagay po kami ng prayer box doon na maliit para kapag Sunday, kasi po umaabot lang pag prayer meeting lang tayo nagbibigay, di ba? Wednesday. Pero pag Sunday, Monday, may mga prayer na dumarating, may mga request tayo sa Panginoon. Kung gusto niyo pong ilagay doon, ngayon bago kayo umalis mamaya, sulat niyo po sa papel at yung pangalan niyo para mamaya kukunin namin at may panalangin natin. Okay po ba yun? Dahil ting Wednesday lang po, naipa-plus yung mga prayer request, pero gusto po namin ituloy-tuloy yun para siguro napakagandang pagkakataon yun para makaambag tayo ng tulong sa mga kapatid natin. Okay po yun. Ano po sa likod? Kung meron kayo, mamaya kukunin namin. Tapos pag umabot ng Wednesday, mas maganda yun. Kung hindi pa tinugon ni Lord ng Lunes, Martes, palagi ko sa Miyerkules, tatapusin na ni Lord yung prayer request niyo. O, di ba? Napaganda nung patuloy na panalangin. Okay, praise the Lord. Yung prophecy watch po, nauna pa sa akin noong nakaraang linggo. Pero makikita niyo po dyan, yung nangyayari sa paligid natin. Kasi pag dito sa Pilipinas, normal lang yung nababalitaan natin. Sambuanga lang, tsaka Napolis lang. Di ba? Pero tingnan niyo yung ibang nangyayari sa paligid natin. Araw-araw pala may ginagawang bagay na kakilakilabot ang Panginoon. Nagkapatunay lang na hindi na tayo kontento sa mundong ito. Kaya makikita niyo ang salita ng Panginoon, ang mensaheng ito, nagpapakita sa atin kung anong lugar, kung anong panahon meron tayo ngayon. Napakalapit na ng ating Panginoon, kaya palagay ko mas mabilis tayong susunod ngayon. Praise the Lord, kasi yung nature mabilis na sumunod eh. Di ba? Masyado na silang sensitibo, nature, yung mga paligid, isda, yung ibon, yung tubig. Pero yung bird mukhang madalang pa, pero sana mas mabilis na tayo ngayong tumugon sa pangungusap ng ating Panginoon. Ang totoo po, matagal na namin itong pinag-isipan, pero nag-isip ako, nag-pray akong taong panahon sa Panginoon para mas mailatag ito ng mas maganda. Isipin nyo lang po kung ang Panginoon na nangungusap ngayon, hindi ba madali tayong tatalima. Kaya dapat po, ganun tayo mga Kristiyano. Praise the Lord, makikita nyo po yan. Si Brother Chris Eduardo po ang ating kapatid na humahandle dyan. At yung mga gifted nating kapatiran na natigil po ng ilang panahon sa kadahilanan may mga nangyari, pero ang pastor po natin ay nagsikap na may tuloy-tuloy. Kung meron pong gustong lumapit sa akin, tignan nyo na kinakausap kayo ng Panginoon para mas pakinabangan. Kung meron kayong, alam ko meron po mga may gifted na ganyan dito sa ating kalagitnaan, kaya lang masyado silang nahirapan, hindi nila kaya. Totoo po, dahil tinanong ko isang kapatiran na ginagamit ng Panginoon, hindi ganun kadali, napakahirap nun. Pero kung ang Panginoon mangungusap sa inyo, bakit hindi?
Umpisan po natin yan sa lalong madaling panahon. At ang oras po ay alas 8 ng umaga, Sunday po yan hanggang 8:45. 45 minutes po, doon po tayo sa isang kwarto sa taas, doon po sa mga gifted na kapatiran natin. Praise the Lord. At yung huli po, ang Board of Deacon po ay nagbibigay ng certificate sa mga nabaptize nating kapatiran, pati na rin po sa child dedication. Okay, ang kailangan lang po namin kasi ay kumpletong pagkakakilanlan nyo. Pag nagpasa kayo ng child dedication, ilagay nyo yung full name ng bata, yung pangalan ng birthplace, birth date, at parents name. Kumpletuhin nyo na po para pag gumawa tayo ng certificate, alam nyo po, yung certificate na binibigay namin sa inyo, meron po yung dry seal at nakatatak po doon yung SEC register natin na ibig sabihin, legal lang iglesia natin ito. Kaya magagamit nyo po yung sa ibang transaction, may humingi po sa amin para mag-abroad, nagamit po nila yon. Ganun din po ang water baptism. Kaya po, kung maaari po, ilagay nyo yung kompletong pagkakakilanlan nyo at mag-ipit na rin po kayo ng 20 pesos kasi yung ginagamit nating papel ay binibili po natin. Yung mura na po yun, tsaka yung printing. Libre na po yung trabaho, basta ibibigay namin sa inyo ng napakaganda. Kaya, salamat po sa Panginoon at ilang bagay lang po na pwede naming may dagdag at naniniwala ko kung meron po kayong naisip na mas maganda, pwede nyo pong ilapit sa amin para sa ikagaganda ng gawain dahil po yun po ang priority namin. Ang Board of Deacon po ay masyadong nakapokus sa gawain para pakinabangan po ng mga kapatiran. Especially po may mga baguhan tayo. May mga naupo dito na dinadala ng Panginoon. Malaking bagay po na yung mga matatanda natin mga kapatiran, sila yung unang maging huwaran. Diba? Yung leader must be good follower eh. Diba? Kaya yung mga leader dyan sa labas na wala namang alagang bata, dapat nasa unahan yan. Diba? Ganun po yung lugar po natin sa labas kung maaari. Para lang po yan sa mga